Balik. Hello. Hindi ba malakas masyado? Hindi, Pastor. Hanggang dito lang yan siguro, Pastor. Dito lang palibot. Punta doon. Okay, Maganda lang yung ano muna to. okay, magandang gabi sa atin lahat. Iwasan natin na trouble. Parang sinihan. Parang yung ng sinihan ba? Iwasan mo po. Yung bus ng sinihan. Ilayo na lang. No. Dito. Okay na. Or dito. Bili tayo ulit. Okay na? Okay, magandang gabi sa atin lahat. For a long time na nakabalik tayo dito. Siguro may isang taon na. Tayo nagpapasalamat na naibalik na rin yung home Bible study dito sa Pangmeister Susan Tawa. At salamat na hindi nagsara ang bahay nito para sa gawain. Alam ko masaya din kayo, lalo na po mga first time na umaten. Ito po ang Pagwa Residence o Meister Susan Tawa. So salamat, marami tayo ngayon. So, bago tayo mag-umpisa, tayo muna ito ngayon na. Let's invite the presence of God. Followed by opening prayer by Sister Jacqueline Matea. Our worship leader, Sister Janice Matea. So, pangalaman natin sa isang awitin as we invite the presence of God. Magpalinis tayo sa ating mga kasalanan at susi pusong dalisay. Likhain mo, Diyos, para
salita sa gawa Panginoon na kumisan at hindi na pinaganda yung mga pumapasok sa isipan namin na Panginoon sa puso namin. Kaya ngayong gabi Panginoon bago po magsimulang bawat isa salamat po ang pinagkalinisan niyo po bawat isa sa mga kasalanan namin ng Panginoon. Ngayong gabi Panginoon pinagkasubo sa ating Bible sa atin namin dito sa pamamagitan nito. Salamat Panginoon na anuman po yung mga naghahandang salita mo yung pag-aaral po namin ngayong ngayong gabi Panginoon na ito is matatakot sa aming puso't isipan Panginoon. May mga salita po na yun is malalagay po sa aming buhay Panginoon. Gaya na rin Panginoon sa mga kapitbahay ko sa mga po nakahabol po ang Panginoon sa worship Panginoon. Gaya na rin sa iyong banal salita. Salamat na kami sila Panginoon is may natutunan at maramdaman po nila mismo Panginoon yung mga siya sa Panginoon. Ngayong gabi Panginoon kayo po siyang mag-ingat, kayo po siyang sumama in Jesus' name. Kumusta ka na kapatid? Okay, 3 days tayo ng halos di nagkita. Kaya, kapitan mo yung kapatid mo, tanungin mo kung okay lang siya. Kumusta ka na? As you see, ay sarap ng feeling. Joy, ikaw mag-take ng picture, Joy. Joy Princess, ikaw mag-take ng picture. Masaya, kasi sumama sa Bible study. Masaya. Janice, kamusta ka na ka? May pili ako dito, may pizza ako. yung panahon na parang hindi na ka kung ayun ang lalamig, parang ayaw mo na, napapagod ka na. Always remember the eagle, ang agila. No? Ang agila, yung problema nilalampasan niya. Nililipad niya, mas mataas pa sa mga problema. So yun ang dapat ng mga anak ng Diyos, katulad ng mga agila, na kahit maraming problema, mas nilalampasan ang problema.
ng buhay na sigla sa mga anak ng Diyos na naghihina. Ito ang panahon na nauso ang magpasalo. Ito ang panahon na magbabalik sa Kanya. Sama-sama na magpapakul sa ngalan niya. Ang gawa ng diablo ay tumutuloy na. Halika na, umayo na, ipahaya ang buhay niya. Halika na, at magdala, kalabasan sa presensya niya. Tulad ng ina at ina, tayo ay lilipas. Di napapago, lagi mapapakpa. Tayo ay pangila ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na naghihina. Ito ang panahon na nauso ang magpasalo. Ito ang panahon ng pagbabalik sa Kanya. Sama-sama na ipagpapoy sa ngalan niya. Ang gawa ng diablo ay tumutuloy na. Halika na, umayo na, ipahaya ang pagbubuhay niya. Halika na, magdala, kalakasan sa presensya niya. Halika na, umayo na, ipahaya ang pagbubuhay niya. Halika na, magdala, kalakasan sa presensya niya. Parang po kaming isang ambulance. Kaya po namin ang pasalahan po ng problema namin sa buwan po ng Lord. Kaya lubos po kami nagpapasalamat dyan sa pagtulong niyo po sa amin, sa paggabay niyo po sa amin sa mga panahon na nahihirapan po kami, sa mga panahon na nabibigatan po kami, sa mga panahon na nangihina po kami, O God. Hindi man po namin kaya gawin ito, pero sa tulong niyo, O God, alam po namin na malalampasan po namin tulad ng isang agila lahat ng problema po namin, O God. Dahil ikaw po ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw po ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw po ang Diyos noon hanggang ngayon, O God. Kaya ang kailangan lamang po namin gawin is magtiwala po sa inyo na lubusan. Magtiwala po sa inyo ng buong puso, O God. At sa pag-awit po namin dito, nawawaramdaman po namin ang iyong presensya. Kaya niyo po, O God, na yakabin po kami ng iyong presensya. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at himay.
siya dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y nakapasan. Alalahanin ko sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Biyaya niya naman sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya tapat. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at iba'y meron siya dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Kung ika'y nanalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y nakapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Biyaya niya naman sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Biyaya niya naman sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Ang Panginoo'y Yes, ang Diyos ay tapat kailanman. Hindi siya nagbabago. It's the same yesterday, today, and forevermore. Lagi natin tatandaan tayo yung nagbabago. Minsan maayos tayo sa harapan ng Diyos, minsan hindi, minsan mabait tayo, minsan hindi.
kung meron bang mga problemang dumadating, hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos, kundi ano man ang kapalpakan na meron tayo, yan ay mga kahit sabayin natin ang desisyon. Kaya always look at ourselves in the mirror kung ano ba talaga sali, kung bakit ikaw ay nagkakaproblema, kung bakit mo ang buhay mo. Kaya ang sabi ng Diyos, siya ay tapat kailan ka man sa mga tapat sa Kanya. Lagi mo may kondisyon ang Diyos eh. Tapat siya sa'yo, hindi siyang tapat sa'yo kung ikaw ay tapat sa Kanya. Kung mahal mo siya, mas lalong mahal ka ng Diyos. Kaya tama yung kasabihan na kung ano tinanim, kung yung aanin namin. Kaya kung nagtanim ka ng mabutihan, aaninin mo ang mabutihan. Kung kasamaan yung tinanim mo, syempre aanin ka ng masama. Kaya doon na tayo sa mabuti. Mahirap man, pero kaya natin magkasama ang Diyos. So, God is always there, hindi siya magbabago. At kahit tayo tayo nagkakasala, mahal pa rin tayo ng Diyos. Panginoon, salamat at tinagapuri aming mga papuri pagsamba. Continue to move in our midst, Lord, habang kami po ay mag-aaral ng iyong salita. Kaya rin po ng bawat puso na bawat isa ay nakahanda na makinig ng iyong salita. Your Sunday is not enough, O God, to listen to your word. Kaya salamat sa pagtitipo na ito, Lord. It is our opportunity na naman, Panginoon, na mapakain ng aming kaluluwa, O God. Hindi lang ang aming physical na magawa. Salamat sa mga salita mo, ibahagi sa gabi nito. Mula umpisa ang mas matapos kami sa sinabi ko kami, Panginoon. Salamat lahat po mag-focus, lahat mag-concentrate sa mga salita mo para uwi kami mapayapat na ikagalakan, Panginoon, at magiging malinaw yung pananaw namin sa buhay na kasama ka, Panginoon. All the glory, power, and might be yours forever. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Kinanak po tayo ng Kristo. Kain po kami tayo lahat. Red! Dito ko Kuya Kelvin, no? Wala akong upuan. Hindi pa talaga totally healed yung aking lalamunan. Yun po yung resulta ng halo-halo, ice cream at maraming tubig. Kaya ang tagal, halos isang buwan na dahil sa katigasan ng ulo. Kaya ngayon sinisikap ko iwasan ng malamig para alam mo yung you can give your best pag maayos ang lalamunan mo. No? Lahat tayo gusto natin umawit sa Panginoon, gusto natin ibigay yung the best. Kaso napipigilan dahil nga po sira yung ating lalamunan. Kaya minsan malungkot tayo dahil gusto mong ibigay yung hindi mo ibigay. Kaya pahay ko sa ating lahat ay mas iwasan natin yung malamig. No? If you want to give the best to them. Amen. Amen. So, ang topic natin ngayon is Bakit nga ba may pagdurusa? So, napapansin ko halos lahat ngayon may mga problema. No? Nalulungkot. Tulad ng ating awitin na nalalamig. Gusto nang humito dahil nga po sa mga problemang kinakaharap dito kung medyo malamig. Sino ba dito ang nagtatanong na tinatanong niya ang Diyos na, Lord, kung mahal mo ako, bakit hindi mo ako tinutulungan? Taas nga po ang kamay, yung sinasabi niya sa Lord na tinatanong niya, Lord, bakit hinayaan mo magka-problema ako ng ganito? Siguro hindi mo ako mahal. Kasi kung mahal mo ako, dapat pastor. Sabi ito, hindi ko lang para sa harapan. Pastor Mike na naman. Si Pastor Mike lang nagtatanong? Pastor Mike na naman. Halos lahat, Pastor. Halos lahat? Mga kabataan? Wala bang mga kabataan dito na tinatanong niya si Lord? Bok. ganun pa din, boss.
O hindi mo tinatanong si Lord? Tanggap mo? Sa mga kabataan, sino dito ang nagtatanong kay Lord na parang nagtatampo kay Lord? Wala. Oh, sana po. So, halos lahat adult. No? Halos lahat adult ang nakakaranas ng ganito. Sinasabi natin, kung mahal ng Diyos ang kanyang mga anak, bakit niya hinayaan na magdusa? Kung mahal niya tayo, kung mahal niya ako, bakit ako naghihirap? Relate ba kayo? O kung mahal tayo ng Diyos, bakit ako nagkakasakit? O yun, yan ang mga katanungan natin sa sarili natin. No? So mamaya sasagutin natin. Bakit? Dapat rin ang proteksyonan ako ng Diyos. Dapat preserve ako ni Lord. Dapat iniwas ako ni Lord sa lahat ng mga sakuna. Kasi mahal niya ako, di ba? Yun ang tanong natin. Kasi malo, maaari yan ang tanong, no? Hindi? Ay, good. Akala ko eh. Okay, so matibay senaryo. Pero ano niyo ba? Kung sino yung matagal na nagsisilbi sa Panginoon, yun yung nagtatanong ng ganito. Kung sino pa yung mga baguhan, yun pa yung matatapang. At kung sino yung matagal na nagsisilbi sa Panginoon, na supposedly sila yung makita natin dapat na matapang, sila pa itong nagtatanong sa Panginoon. Baliktad, di ba? Kaya totoo yung kasabihan na may nauunang nauhuli at yung nauhuli yung pa yung naunang nag-mature. Masakit yun, no? Kung kailan ka tumanda sa ministry, pabata ka naman, nagiging immature ka. Pero kung sino yung bago pa lang, sino ba itong mature? Aminado ba tayo doon? Aminado ba tayo doon? Na kung sino pa yung baguhan, sino pa itong mature? Kung sino yung matagal, parang paurong ang paglago. Yun, no? So, kahit hindi kayo sumasagot, alam ko, silence means yes. Diba? Silence means yes. Amen. Bakit may pagdurusa o paghihirap? Number one na rason kung bakit may paghihirap o pagdurusa ang isang tao, dahil binigyan tayo ng Diyos ng free will. Alam ba niyo mong free will? Hindi kasi tayo robot na pinindot yung on, gagalaw yung robot. Pag naka-off, naka-standby lang. Tayo, nilikha tayo ng Diyos na kompleto. Kawangis na. Ibig sabihin, pag-iisip natin katulad ng Diyos, yung nararamdaman natin katulad ng Diyos. Yun nga lang, wala tayong kapangyarihan, pero nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya. Now, what do you mean by kawangis? Sinong pwedeng magsalita? Ito ay Bible study, no? May mga katanungan, question and answer. Pag sinabing kawangis, anong ibig sabihin nun? Kauri, katulad, kawangis, kamukha. Kamukha. Okay. Okay, Joy, bakit mo nasabing kamukha? Can you explain na nilikha ka ng Diyos ng mukha niya? Bakit mo nasabing kamukha? Ano ibig sabihin? Kamukha, kawangis. Oh. Sino pwede mag-explain? Ha? Sabi dito, nilikha ka ng Diyos na kawangis niya. Anong ibig sabihin ng kawangis? Kakulay ba? Tulad ni Pastor Mike? Katulad. Saan doon nakatulad tayo? Matangos ang ilong? Mahaba ang buhok? Kulot? Ano ba? Matangkat? Okay. So, ang ibig sabihin niya, nilikha ka ng Diyos, God created you in His image and likeness. It doesn't mean physical. Ibig sabihin, spiritual yun. Ibig sabihin, kaugali mo si Lord. Mag-isip ka ng makalangit. Yun ang ugali ng ating Panginoon. Ano bang ugali natin, Panginoon? Mapagbigay, maawain, matulungin, hindi makasarili, hindi self-centered. Yun ang ugali ng Diyos. Kaya, ang sabi doon, nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya, not on physical image or physical body na nakikita natin, but on spiritual. Kawangis or character ng pagiging Diyos. Amen. Kaya kung meron tayong
yung ugaling di maganda, saan ka nagmana? Kasi sa Sabi natin, ang Diyos mabait, matulungin, maawain, no? Hindi makasarili. Ngayon kung pangit ang ugali mo, kawangis ka ba ni Lord? Saan ka nagmana? Kasi dalawang ama natin. Ang sabi doon, you belong to your father who is the devil. The devil is the father, those who are disobedient. But those obedient are for God. Ibig sabihin, ang Diyos Ama ang kawangis natin pag tayo ay masunurin sa kanyang kalooban. Pero pag hindi tayo masunurin, ibig sabihin, ang sinusunod natin, sino? Si devil. You belong to your father who is the devil. Tanong, sinong ama mo? both daw. Tanong, sinong ama mo? Mariano po. Ha? Sinong ama mo? Our God the Father. Ayaw kung si God the Father, ama mo, dapat maging mabuti ka. Amen. Kaya binigyan tayo, unang rason kung bakit tayo may pagduros at paghihirap, binigyan tayo ng Diyos ng free will. Ibig sabihin, the choice is yours. Amen. Hindi kasi diktador si Lord. Tulad ng napapanood natin sa martial law, na si Marcos daw ay diktador. Ang ating Panginoong Yesus, hindi siya diktador. Binigyan niya tayo ng free will. Ibig sabihin, binigyan niya tayo ng kalayaang mamili. Kung ikaw ba ay pipili ng mabuti o masama, bakit kaya tayo naghihirap dahil maaring mali ang napili mong desisyon? Naintindihan natin? Kaya ka nakakaranas ng paghihirap, pagdurusa, dahil mali ang pinili mong choice or option. Amen. That's why we cannot blame God kasi ang tinuro ng Panginoon puro kabutihan. Pero bakit ganyan ang pinili mo? Kasi nagkamali ka ng desisyon. Kaya ang paghihirap at pagdurusa mo, pinili mo yan. Sabi mo sa katabi mo, choice mo yan, hindi talo ng Diyos na mapahamak ka. Pero kaya ka nakakaroon ng problema pag durusa dahil pinili mo. Walang ibang sisihin kundi ikaw. Pinili ko hindi magbayad ng tubig on time. O kaya ka naghihirap, wala kang tubig ngayon. O tapos kasalanan ba ni Lord? Kasalanan ba ni Taning? Alam mo si Taning lagi lang napagbibintangan. Sabi ni Taning, kasalanan ko pa rin, putulang ka ng tubig. Lagi na lang ako ang may kasalanan. Ibinigyan tayo ni Lord ng free will. Nasa iyo kung pipiliin mo yung mabuti or maganda. Ngayon kung ayaw mo maghirap, piliin mo ang mabuti. Sabihin mo sa katabi mo, piliin mo ang mabuti. Let's open our Bible in the book of Psalm or Awit 23 verse 30. Verses 1 to 3. Awit 23 verses 1 to 3. Teka muna dyan. Ito ay Bible study, right? Bible study to. Or is your Bible? Ha? Ano to Bible study? Kwentuhan. Next time pag Bible study, magdala tayo ng Bible. Kaya nga siya tinawag na Bible study. Pag-aaralan natin ang Bible. Kasi paano kung mali yung sinabi ko dito, hindi laglag na kayo. Okay, sana next week, magdala na tayo ng Bible. Malaki man yan, maliit. Dalhin nyo dito, may bag naman tayo, may sasakyan naman. Hindi mo naman bubuhatin yan, nasa tricycle mo to. Kaya praying, hoping next week, lahat tayo may Bible. Amen? English mo yan o Tagalog, dalhin mo, dahil makakatulong yan sa atin. So, open the Bible 23, the book of Walang Psalm. Bible, Pastora, may fines. Ayaw nga pala. Payag ba kayo doon? Ano po yun? Pag wala daw Bible, may penalty. Dala. Magkano naman tayo? 50 daw. Allah. Hindi may pang-meriet tayo, may pang-litsong manok na tayo na. Kasi wala siyang Bible. O payag ba kayo na? Bible namin sa bahay eh. Oh. Isa kami eh. Well, makakabili tayo ng litsyon yan. Okay. So
Sa mga young people, 20. Siguro may magsasabi, ay hindi na lang ako aatin para walang perante. Talagang matalino talaga kayo. No, there's always a way out of the problem para makaiwas. So, ano lang yan, biro lang yan, pero may katotohanan po yun. No? So, bring your Bible whenever we have Bible study. Ayan, nakikibible na lang. Walang Bible din yan, dala. Akin tong Obvious, may pangalan ko, no? Okay. So, Book of Psalms, chapter 23, verses 1 to 3. Awit 23 verses 1 to 3. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Di ba ang ganda ng sinabi sa Book of Psalm 23, 1 to 3? The Lord is my shepherd, I shall not want. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pero bakit kaya halos lahat ng kulang? Laging short, walang pambayad sa ganito, walang pambayad sa ganere. Samantala ang sabi ni Lord, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ibig sabihin, wala akong kailangan pa dahil si Yahweh ang aking pastol. The Lord is my provider. Pero para insulto yata sa atin ng mga anak ng Diyos na halos araw-araw tayo naghahabol. Laging kulang. Kaya, problema kaya ni Lord o tayo ang may problema? Tayo na naman. Mrs. Marino, may problema. Mali na naman ang ating desisyon. Kaya lagi tayong naghihirap, may pagdurusa, kasi mali na naman ang ating mga desisyon, mali na naman yung ating diskarte. Kaya naghihirap na naman tayo, ang pangako ng Panginoon in the Book of 23, verses 1 to 3, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ibig sabihin, kung si Lord ang pastor mo, nasa kanya na ang lahat. Nasa kanyang kapayapaan, there's provision sa kanyang pagsunod, di ba? There is healing and obedience. Pero bakit ka nagkakasakit? Kung si Lord pala ay healer, kung si Lord pala ang provider, bakit laging kulang? Mismanagement. Wrong decision, wrong diskarte na naman. Kaya tayo pa rin ang may kasalanan ng mga pagdurusa at paghihirap natin. Book of Psalms was written by David. Ang sabi nito, shepherd, pastol. Ibig sabihin, yung history kasi ng isang shepherd o pastol noong unang panahon, ang ginagawa ng pastol, pag may tupa, napasaway. Hindi kasi lahat ng tupa masunurin. May mga hayop na matigas din ang ulo, hindi lang tao. Ang pinag-uusapan natin na is literal na tupa. May isang pastol. Di ba usually sa mga shepherd o pastol laging may tungkod? Laging may tungkod na dala at yung tungkod mahaba yun, di ba? Curve yung sa dulo. So may purpose yun. Ang tungkod, di ba ni Aaron, ano lang, straight. Pero pag sinabing pastol, ang tungkod nila is curve yung dulo. Parang payong, kung kayo may nakikita ng payong, di ba? Curve ang tungkod. Ano ang purpose nun? Kasi hindi kasi lahat ng tupa ay masunurin sa kanilang pastol. May isang tupa, isang tupa, pasaway, laging naglalayas. That is 99 na tupa, maamo. May isa talagang black sheep dyan Kaya dyan nagmula ang salitang black sheep. Matigas ang ulo, suwain. Meron na nga tamang daan, lumilihis talaga. Matigas ang ulo, kaya laging napapahaba ang tupa na ito. Kaya ang ginagawa ng isang pastol, ginagamit ang tungkod niya para hulihin yung tupa dito sa leeg. Matigas pa, Raj. Dito ka ng Raj. Dito ka Jari. Layo-layo kayo yung tungkod niya na curve. Yun ang purpose niya para mahuli sa leeg. Ngayon matigas pa rin ang ulo, kaya paulit-ulit nang hinuhuli, ganito ang ginagawa sa mga matitigas na tupa, titigas na ulo. Binabalian ng binti. Pag binalian ng binti, hindi maganda yung masakit po yun. Kung mapilayan ka nga lang, ika-ika ka, tulad ni Mike, di ba? Hirap ka maglakad.
Ganon ang ginagawa sa mga tupang matigas ang ulo, binabalian ng binte para hindi na makalayas. Hindi na makagala. At itong tumba na ito, nakadepende na siya sa kanyang pastol. Hahanap-hanapin na yung pastol niya kasi hindi siya makalakad ng maayos. Naaruga siya ngayon ng isang pastol. Kaya in a spiritual realm naman, let's connect it to ourselves. Ganon din, our shepherd is Jesus Christ. Ang pastol na ito ay si Jesus Christ, tayo ang mga tupa. Kaya sobrang natigasan ang ulo natin, hinuhuli tayo sa tungkot. Hindi pa rin tayo nagigising, matigas pa rin, soil pa rin. Kaya ginagawa ng pastol, binabali ang asabinte. Itong binabali ang binabali is paraan ng Diyos ng pagdisiplina sa iyo para nakadepende ka sa Kanya dahil sa katigasan ng ulo mo. Kailangan meron siyang gagawin sa iyo para ikaw ay tumino. Amen. Kaya maari sa atin ngayon may nabalian ng binte. May literal, may spiritual. Binalian ka ng binte dahil sa katigasan ng ulo mo. Kaya may paghihirap, may pagdurusa dahil matigas ang ulo mo. O sabihin mo yan sa katabi mo, matigas sa ulo mo. Literal yung nangyari sa akin. Pastor Mike, literal ang spiritual. Hindi ko lang alam sa inyo kung literal yun o spiritual, but almost was here spiritual. Maaring binalian ka ng binti para nakadepende ka sa Diyos dahil matigas ulo mo, suwain ka, gala ka ng gala, layas ka ng layas, kaya ikaw ay napapahamak. Pastora, paano yung napilayan sa braso? Pareho lang, basta parte ng buhay mo, parte ng katawan mo, no? So, spiritual ba yung maaari na ay problema, pagdurusa? So, yun ang way ng Panginoon para nakadepende ka ngayon sa Kanya. Bakit po? Kasi kung wala kang problema, isigurado ka eh. Kung wala kang problema, wala ka ngayon dito eh. Baka gumala ka ngayon doon sa peryahan, baka tumapaya ka na ngayon doon. O yung iba sa atin, baka kaharap na si MP. Kadate na si MP ngayon. No? Pero dahil na ikaw ay may sakit spiritual nabalian ka, hinahanap-hanap mo ngayon si Lord. That's why you are here now, dahil nimimis mo presensya ng Diyos na mismo sa kanyang mga salita. Amen. Tinatamaan niya kasi Pastor. Number 2, kung bakit may pagdurusa o paghihirap ng mga tao. Kanina is, dahil may free will tayo, no? Meron tayong sariling desisyon, hinahayaan tayo ng Diyos, kaya tayo nagkaroon ng pagdurusa, paghihirap, dahil mali ang desisyon mo. Dahil nasa free will na binigay ng Diyos, nasa iyo ang desisyon kung ano ang pipiliin mo. Number 2, bakit may paghihirap o may pagdurusa ang tao? Because you are disciplined by God. Amen. Naniniwala ba tayo? Amen. Dinidisiplina tayo ng Diyos, ibig sabihin, mahal ka ni Lord. Amen. Tingnan mo nga yung mga batang hindi mahal ng magulang, hahayaan lang yan, bahala ka dyan kung di ka uuwi. True. Pero dahil mahal ka ng iyong mga magulang, alas 6 pa lang, hinahanap ka na, nasan ka na, kaya huwag tayong magtampo kayo ng mga bata na hinahanap kayo ng magulang, ibig sabihin, mahalaga kayo sa kanila. Dahil kung hindi kayo mahal ng magulang mo, wala silang pakialam sa inyo kung nagutom kayo, may pera ka kung saan ka napunta. Ay, magpasalamat ka pa, may naghahanap sa iyo. Iyan. Iyan. Mas nakakalungkot kung wala nang nakaalala sa iyo. Iyan. Amen ba? Amen. Sabi nga si Susan, aso ka, hinahanap, ikaw pa. Kambing ko nga, hinahanap. Kambing nga, hinahanap, ikaw pa kaya na anak. Kaya kayo mga anak, huwag kayong matigas ang ulo. Pasalamat kayo, hinahanap kayo ng magulang. Hindi yung pag-iligpit, kundi mahal kayo dahil ayaw ng magulang nyo na kayo ay mapahamak. Hindi lang yung mga
batang mga malabay Oh, bayan na. ang masakit ngayon, pati mga damulang na, matitigas ng ulo, gabi na, hindi pa umuwi. Tama. Bata lang eh. Basahin natin ang book of Hebrews chapter 12 verse 6. Hebrews chapter 12 verse 6. Basta alas 12 na dali po Alam umuwi. una na eh. Tulog na yung may-ari eh. Alas 12 na. Hebrews chapter 12 verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. See? Gawa-gawa ko ba yan? Hindi po. Sabi sa salita ng Diyos, na dinidisiplina ng Panginoon ang minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Kaya kayo nakukurot, kaya kayo pinapalo dahil mahal kayo ng magulang. Biblical yan. Hindi ibig sabihin ng palo kayo, hindi na kayo mahal ng magulang. Mali. Ang mga bata hindi na papalo, hindi yan mahal. Kaya swerte naman. Kaya mga bata ngayon lumalaki ang ulo dahil hindi na nakakatikim ng palo. Kailangan pala yung sila. Dito mismo sa salita ng Diyos, basahin niyo Hebrews chapter 12 verse 6, si Lord mismo, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. At ang sabi sa salita ng Diyos, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Habang maliit pa, dapat disiplinahin ang mga bata para sa kanilang paglaki, hindi nila makakalimutan yung pagdisiplina mo. Kaya kung may problema sa anak, matigas ang ulo, maaaring may pagkukulang ang mga magulang. May pagkukulang ang mga magulang kasi hindi nakatikim ng palo ang mga anak. Kung ating Panginoon mismo nagdidisiplina, pinapalo niya ang kanyang mga anak. Dapat tayo din ng mga literal na mga magulang, apply it to your children also. Dahil ito din ang payo ng Diyos in Hebrews 12:6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang mga tinuturing niyang anak. Kahit hindi mo nga anak, dinidisiplina mo nga. Ako nga kahit hindi ko mga anak, dinidisiplina ko. Kasi itinuring ko silang mga anak ko. Kayo pa kaya na kayo mismo ang magulang ng inyong mga anak. Kung gusto mong maging maayos ang buhay ng anak mo sa kanyang paglaki, habang malambot pa ang mga buto, disiplinahin niya na. Dahil pag lumaki na yan, mas malaki pa sa'yo, baka ikaw nang paluitan. Baka ikaw nang utusan. Baka ikaw nang sigawan. Baka ikaw nang gawing katulog, kabaliktad. Dahil nung maliit pa lang, di pa ninyo dinidisiplina. Kaya tama ang salita ng Diyos na habang bata pa, malambot pa ang buto, disiplinahin na. Kasi pag malaki na yan, matigas na ang buto, mahirap nang disiplinahin. Kaya congratulations sa mga magulang na nagdidisiplina sa kanilang mga anak. Kasi kung mga anak ninyo nagpapasawayan sa iyong bahay, nagpapasaway sa ibang tao, kayo din ang mapapahiya ng mga magulang. Kung sasabihin ng mga tao, hindi kasi na-disiplina ng magulang iyan. Kahihiyan din ng mga magulang. Kaya congratulations sa mga anak na mabait, masunurin sa magulang. You know yourself. Number 3. Number 3. Bakit may pagdurusa o may paghihirap? So you will not trust in yourself. Para hindi ka masyadong nakadepende sa sarili mo. Meron kasi mga tao na, kaya ko na to, I don't need others. Hindi kita kailangan, kaya ko mabuhay na wala ka. Sigurado ka? Ha? Pagkain pa ka lang, di ka nga makaluto. Paglaba pa nga lang ng gamit mo, di ka nga makalaba. Tapos ang lakas ng lobo magsabi, kaya ko mabuhay mag-isa. Siguraduhin mo lang. Bakit ka may pagdarusa? Inallow ni Lord na may pagdurusa, paghihirap sa buhay mo
So you will not trust in yourself, you will trust God alone. Kaya hinayaan ng Diyos na magka-problema ka para tatawag ka sa Kanya. Para umiyak ka sa Kanya, para lumuhod ka sa Kanya, and you will acknowledge that you can do nothing without God. Kahit ikaw na ang pinakamayaman sa buong mundo, if you don't have God, you are nothing. Dahil may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ano yung mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera? Pagmamahal. Pero mayroong pagmamahal na nabibili din, no? But yung totoong pagmamahal, hindi kayang bilhin. Yung mga fake na pagmamahal, pwede mong bilhin. Pero yung totoong genuine love, hindi mo pwedeng bilhin yan. Binibigay ng kusa yan. Ano ba yung mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera? Pagtitiwala. Ano pa? Panalangin. Ano pa? Kaligayahan. Okay, joy. Ano pa? Happiness pwedeng ibigay ng tao. Pero joy, it came from God alone. Ang kayang ibigay ng tao is happiness. Ang joy is mas malalim sa happiness. It's the joy that the world cannot give. Isa pa. Kapayapaan. Hindi kayang ibigay ng tao. It's the peace that the world cannot give. Tayo ang Diyos lang ang magbibigay sa'yo. Amen. Bakit may pagdurusa sa paghihirap? So you will not trust yourself, but you will be dependent on God. Sa iyong pagkain, tinatawag mo si Lord. Sa pagbiyahe mo, tinatawag mo si Lord. Dahil ayaw mo mapahamak ka, ayaw mo ma-aksidente ka, kaya you always call out the name of the Lord. Sa pagkain pa lang, pinagpipray mo na yung pagkain, dahil di mo alam baka anong meron dyan, baka ikaw ay manasod. Kaya you should always pray ng pagkain na yan na magbibigay ng kalakasan, kagalingan sa iyong karamdaman. That's why you need to trust God rather than yourself. Number 4, narason ko bakit may paghihirap pagdurusa ang tao. Para lumakas ka at tumatag ka. Kasi yung tao hindi nakaranas ng problema. Sila itong mga taong marupok. Kunting problema lang, bumibigay na. Dahil hindi sanay sa problema. Pero yung mga taong grabe yung dagok sa buhay, problema, kaliwat kanan, alam niyo ba pagdating ng panahon, kayo yung pinakamatatag na tao. Kayo yung pinakamatapang na tao pagdating ng panahon. Kayo yung pinakamalakas na tao. Bakit? Pinagdaanan nila lahat ng hirap. Pinagdaanan nyo lahat ng pagdurusa. Ibig sabihin, meron ka ng lesson na nakuha sa mga experiences mo na hindi maganda. Natuto ka na sa iyong mga pagkakamali. Natuto ka na sa iyong mga kapalpakan. As since natuto ka na, magiging matalino ka na, magiging malakas ka na, magiging matapang ka na, and you can be a good example sa iba na nagsisimula pa lang, naghihirap at nagdurusa. Kaya kung meron man tayong mga problemang pinagdadaanan, huwag natin sisihin ang Diyos bagkos tayo ay magpasalamat dahil sa problema na yan, dyan ka matututo. Dahil sa problema na yan, dyan ka lalakas. Dahil sa problema na yan, dyan ka magiging matatag. At dahil sa problema na yan, the more you are closer to God. Kaya mas maraming problema, mas malaki ang chances na malapit ka sa Panginoon. Kasi nga po, ang tao pag walang problema, easy go lucky. Hindi niya na kailangan ng mga kaibigan. Hindi niya na kailangan siguro nasa kanya ng lahat. Walang challenge. Kaya laging may positive, may negative. Minsan tayo ay umiiyak, minsan tayo ay masaya. Minsan nauubusan tayo at minsan sobra-sobra ang pagpapala. Kaya balance ang buhay.
Pag lagi kang tumatawa, boring din, mapagkakamalang kang baliw. Kaya in the book of Ecclesiastes, matalino si Solomon, there is a time for everything. May panahon ng pagtawa, may panahon ng pag-iyak, may panahon ng pag-iipon, may panahon ng pagwawandas, may panahon ng pagtanim, at may panahon ng pag-ani. Kaya huwag nating sisihin ang Diyos, dahil ang Diyos ay matalino, alam niya ang kanyang ginagawa. Amen. Review tayo kung bakit ang tao ay may mga paghihirap, pagdurusa. Dahil binigyan tayo ng free will ng Diyos. Nasa iyo na kung ano yung pipiliin mo, kung tama ba o mali. Number 2, dinidisiplina tayo ng Diyos, kaya tayo may paghihirap o pagdurusa. Number 3, para sa ikakabuti mo at so you will not trust yourself, you will trust God alone. Number 4, para ikaw ay lumakas at tumatag. Kaya ang problema, design niya ng Diyos para ikaw ay magtagumpay sa buhay, may challenge ang buhay natin. May natutunan ba tayo sa ating Bible study ngayon? Kaya kung meron ka mang pagsubok, paghihirap, laban lang, kasama natin si Lord. Tularan natin ang agila na nilalampasan ang problema. Amen? Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Kahit ang laban sa natin, katulad ng agila. Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Okay, yung partner mo, tanungin mo kung ano yung request na yun ang papanalangin niyo. Ay, si ano? Raj, partner kayo ni Tatay Din. Hanap ka ng partner. Ay, meron pa na si ano? Si Mark. Si Mark na lang. Tapos si Nico, si Diraj. Pero na, Ay,